then inunahan raw nina LA at Kiera sa Canada. Iniintrigang inunahan o ginaya nina LA at Kiera sina Alden Richard at Catherine Bernardo sa pagpapalabas ng kanilang pelikulang Maple Leaf Dreams na parehong nagsushooting sa Canada. Ipapalabas na kasi sa mga sinihan ngayong September 25 ang Maple Leaf Dreams habang ang cut-din movie na Hello Love Again ay sa November pa. Pareho rin ang premise ng pelikula na tumalakay sa mga OFW sa Canada. Pero sa totoo lang ay hindi naman inunahan ni Kiera at LA ang cut-din na films dahil last year pa nila natapos ang movie kaya talagang nauna naman sila. Wala namang problema kina Kiera at LA kung naikumpara ang movie nila sa cut-din na film. 2 weeks nagsushoot sina LA at Kiera and other cast at aminado naman ang dalawa na mas lalo silang naging close while shooting. Marami nga ring challenge na pinagdadaanan ang buong team habang nagsushoot sa Canada. Unang-una na nga ang sobrang lamig ng weather pero sulit naman daw ang lahat ng hirap lalo nang marinig nila ang mga magagandang papuri sa movie. Sa totoo lang may chemistry sina LA at Kiera at pwede silang maging love team talaga. Pareho rin silang magaling sa film at may mga eksena ngang marami ang napaiyak. Parehong nominated sa Best Actor and Best Actress category ang dalawa sa katatapos lamang na Sinag Maynila Independent Film Festival kung saan ay isa sa mga entries ang Maple Leaf Dreams. Samantala, umandar na naman ang malikhaing imahinasyon ng mga cut-din na fans sa nakita nilang larawan ni Catherine Bernardo at Alden Richard. Ibinahagi ng isang fan ang dalawang larawan ng cut-din kasama ang isang fan. May photo up ang fan kina Catherine at Alden sa magkahiwalay na shoot. Hindi nakaligtas sa mata ng mga fan ang suot na denim long sleeve ni Catherine na halatang malaki sa kanya. Ipinapalagay ng nasabing fan na hindi kay Catherine mismo ang damit kundi kay Alden. Pati ang hawak ni Alden ay nabigyan ng imahinasyon ng mga fan. Iisang lugar kinunan ang larawan dahil sa parehong suot ng fan. Posibleng hiwalay na nagpakuha ng photo op ang fan. Merong comment dito Na? Ka-fest mo? Sino to? Yung cut din, nagpa-picture sa isang fan. Ayun. Sa isang fan na sa abroad yata ito, tapos ngayon lang lumabas. And then, may comment yung ibang mga netizen. Okay. Ayan. Hindi po ako yan, ha? Akala niya si Ray Pumaloy yan. Pero hindi yon. Alin ba? Hindi yon. Ang napansin nila, yung suot na, pwede ba nating i-focus yung damit ni, Ni? Catherine. Oo, ni Catherine. Bakit? Kasi sinasabi ng mga netizen na polo daw to ni Alden na ibinigay kay Catherine. Naniniwala ka ba? Kasi kita mo, parang Levi's yata ito. Tapos oversize. Pero kasya rin naman masyado namang malapad siguro pag pero lagpas nga sa shoulder. Oo. Parang hiniram daw yata or hiningi ni Catherine yung long sleeve na yan kay Alden at isinuot. Bakit sa tingin mo naman gagawin niya Pwede naman ganon. Okay. Pwede. Kasi kung mahilig ka naman mahilig ako sa mga parinig.com po ako ngayon. Mahilig ako sa mga XL, sa mga large, sa mga t-shirts, sa mga ganyan, sa mga jackets, mga ganon. At ang aking pong waistline ay naglalaro sa 29 hanggang 30 para pag fit po mga nasa mga 27, 24. Kasya pa rin po sa akin ng 24. Ano ba yan? Tapos ang shoe size ko po pag sa lalaki 5.5, pag sa babae naman po kasi 37, mga ganun. 37 Hindi pala ng paa mo? o 38. 38 sa babae kasi yung mga unisex po Tandaan po ninyo, shoe size 38 sa pambabae na unisex, sa panlalaki naman po 5.5. Ano namang connection dun sa outfit ni Catherine tsaka ni Alden? Hindi ba hindi kasi si Catherine sa mga ganito? So parang gusto mo rin magkaroon ng ganyan? Oo, basta po ako. Large XL.
Nakakaloka. Sabi na naman, ano ba itong dalawang to? Kung ano naman pinag-uusapan? Parang ano, Wala ano? na mga... Hindi ako, alam nyo ba, ako naman, napapansin ko lang sa Facebook. Kasi sa Facebook, meron ka dong mga ito-type na name na lumalabas yung popular now. Yung parang trending sa X, parang ano yun, trending, ganon. Pero sa Facebook, ang cut din laging popular now. At hindi lang isang beses paulit-ulit na makikita mo popular now. Kasi pwede kang mag-type ng pangalan doon ng ibang artista, pero wala lang. Pero ito pag-cut din, laging may popular now. So, ibig sabihin, ang daming beses na nagpo-post ng cut din sa Facebook. Ang dami nagko-comment, kaya ibig sabihin, expected na. Kaya nga, tama rin lang naman talaga na wag mo nang gawin kung hindi pa ginagawa yung pelikula hindi pa nag-shooting yung pelikula ni na Kim Chiu at Paolo Abilino, ang Kim Pao. Tama rin lang naman na ipagpaliban muna at gawin na lang itong February in time for Valentine's o kaya opening salvo ng Star Cinema sa 2025. Kasi kung ngayon mo isasabak, 'di ba? Parang oo, tsaka ang parang huli na eh. To be honest, ang focus talaga ng mga tao ngayon sa mahilig sa pelikula ay ang cut din movie. Oo, Although, tama. of course, waiting din sila sa Kim Pao, pero kaya lang magsasapawan kasi yan, to be honest din. Tsaka magkakaroon ng comparison, baka mag-away-away, magbakbaka naman Correct. yung cut din at saka Kim Pao. Tapos sabihin ganun, ay ganyan, naku, inilabas ninyo yung pelikula ng Kim Pao, di ba? Nilampasok. Walang ganon. Correct. Kasi gusto na nga natin na parehas na mag-shine itong dalawang love team na to dahil paborito natin at gustong-gusto natin ito love team na to. Or pwede magsuportahan, di ba? Habang ang cut din muna ang meron, di support din ng Kim Pao. And vice versa dapat. Mga ganon. Sige, tuloy so mo biglang na. nawawala si Ray Pumaloy. Pero yun na nga, pinag-usapan natin yung popular now. And then pataas na ng pataas yung kinikita ng advance pre-selling na ticket. Nakakaloka. Milyones na talaga. Kahit yung mga kaibigan ko, may mga, hindi naman kaibigan, mga kilala ko, sabi makakabili ng ganito, ganyan. Meron ka bang free ticket? Sabi ko, ako nga wala, no? Hihingan nyo ako ng ganyan. Bumili na lang kayo. Mas maganda na bumili na kayo online para at least, hindi ba? Doon sa mga tiga Santa Rosa, Laguna at manonood ng mall tour ng Cut Den, ngayon pa lang po ay bumili na kayo ng VIP ticket kasi limited lang po yan. Correct. Kasi super limited lang po yan. Nakikita ko na ang dami na nagpo-post na yung mga nakabili na sila ng ticket. Oo. At ready na sila. Hindi tayo sure kung gaano yung karami. sa Solenad yan, di ba? Solenad. Hindi natin sure kung gaano karami kasi parang malit lang yata yung lugar. Parang mga 100 lang yata. Hindi ako masyadong sure. Hindi ako masyadong sure. Pero kasi ang gusto nila pag manonood yata is hindi yung siksikan. Yung parang yung seated. Seated, parang ganon ha. Kasi syempre naman kawawa naman yung mga matatandang manonood doon, di ba? Kung ganon. Hindi ko alam kung anong itsura ng Solenad. Ako din hindi ko rin alam at hindi pa naman yata pinapakita. Sana yung mga cut din ipakita nyo yung aerial view ng Solenad para at least di ba magkaroon din naman ng idea yung mga pupunta at bibili kung ano yung aasahan at i-expect nilang venue ng unang mall tour ng Cut Den. Grabe, no? Pati yung ganun talagang milestone yung eksena, no? Yung pati mall tour meron. Hindi. Ano kasi yan? Papaksilip na rin yung poster. Poster reveal at kung anik-anik Poster reveal. Talbog, di ba? Dati walang ganyan eh. Iba na ngayon. Pero meron din dati di ba yung hindi mga panahon mo. Nung kay Ding Dong tsaka kay Maria na pelikula, di ba? Yan ganun talaga. Nag-poster reveal mo na sila dito sa wall ng ABS-CBN. Matawag na naman. Sa delivery yata yan dyan sa labas. Ay, oo nga, sige ko. We finally got our tickets to the Hello Love Again first mall show and poster reveal at Solenad 3 Activity Center on October 5. See you there, Joy and Ethan. Ayan. Let's watch Hello Love Again showing November 13 worldwide. Ang bongga-bongga ni Ray Pumaloy. Meron siyang caller while I'm talking to you guys. Pero again, patalbugan ng paramihan talaga ng fans. Ako natutuwa ako sa mga Cut Den fans na very active ngayon kasi nga Can you imagine ultimo ba naman ng mga adobo na niluto ni Mami Min at adobo na
niluto ni Mami Ten, nagiging trending. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Kung dati, wala ba? Lagi naman pinag-uusapan ng adobo talaga. But this time, nagiging trending ang adobo. Ganon ka-popular yung mga ang cat din talaga. At hindi ako nagtataka. At ito ang bongga ng pagka-trending nun. Ang daming nag-attempt na magluto ng dalawang version. Nagluluto sila ng version ni Mami Min at nagluluto sila ng version ni Mama Ten. So tinitignan nila, kino-compare nila. Ganon ka panalo talaga.